Sabi mo kasi kanina may mga de minimis benefits, yung mga allowances natin, di ba? Yung mga casual employees ba, pwede ba magkaroon ng ganong mga allowances din? Exclusive po siya for regular usually, but if nasa management prerogative naman po kung sa tingin ni management na gusto niya rin mabigyan to a certain extent yung ating mga kababayan po na casual employees, pwede rin pong stipulate sa contract. Kailan naman po masasabi ng isang empleyado po ay dapat nang ituring na regular kahit na siya po ay may kontrata? Doon po sa decision po ng Supreme Court in a certain case po yung fixed term employment, inaalaw po ni Supreme Court na hindi maging regular yung isang employee if the time limitation po is necessary. Hindi naman po to circumvent tenurial security, na yung security of tenure kung tawagin. Yun lang po talaga yung time frame na kailangan si employee. Pero kung kaya po naglagay ng term o nung fixed term is because para hindi ma-regularize, para i-repeat na lang yung tinatawag pong contractualization. Kung ganun po, hindi po mag-hesitate ang batas, ang ating pong Korte Suprema, na i-declare po na void yung limitation and ituring pong regular employee si employee po. Business natin to. Business natin to. Hello mga partners! Ayun. At welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. Ako po si Randy Casilan at samahan niyo po kami ng isang oras ngayong gabi dito lang sa Radyo La Verdad 350. At syempre kasama ko ngayong gabi si partner Manuel. Magandang gabi partners dyan sa studio. Magandang gabi. Magandang gabi ka-partner Randy. Ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear. Magandang gabi ka-partner Randy at sa ating matagasubaybay sa mga kabubukas lang ng radyo. Kami po ay narapakinggan sa 1350 sa AM band, sa Facebook naman, sa UNTV Radyo La Verdad at on YouTube po. Live din po kami sa YouTube. Yan po ay sa UNTV News and Rescue. Magandang gabi ka-partner Randy. Medyo binagbagayan ko ang green mong kasuotan, ang iyong tie. Wala tayong usap-usap kanina, Oo partner. nga. Sumakto ang green ko naman na panloob. Alright. Correct. Pero ka-partner Randy, Kinuha ko lang dyan eh. oo nga kung available lang din, yun lang din. Siguro nagkataon lang talaga at pinagtagpo. Anyway, okay lang yung partner. Sa Thursday nandyan ako sa studio na miss ko agad yung studio natin. Oo, iba talaga ang audio, ang ambience at ang lamig. Ang lamig. Yun ang di ba? Oo, parang sarap magsalita pag malamig. Iba yung lamig pag pumapasok sa bibig, di ba? Tapos sa pag nagsalita ka, parang mamamaos-maos ng konti. Correct. Actually, partner, ngayong starting February kasi nag-start na kami ng mga accountant, Uy! keepers. Oo. Financial statement binubuo na nila at nag-audit na ang mga auditors Nako. natin. Ibig sabihin, pagkatapos ng first month of the year na January ay super busy. Eto, February, ganun pa rin pala yung trabaho ka pa na Randy. Correct ka dyan, partner. Hanggang April 15 ang kabisinayas ng mga accountant natin. Kaya pala meron kayong mga ma-OT. Doon ba mapasok yung mga ma-OT group? Yun, tama ka dyan. So, hi sa lahat ng mga nag-OT ngayon Yeah. sa mga office natin dyan. Magandang gabi. Welcome po sa business natin to. At yun, kapatid Randy, may mga pwede silang tawagan kung nais nilang kumonsulta or kaya ay ma-reach ang ating programa. Yes, tama ka dyan, partner. Kapag may katanungan kayo regarding tax, regarding sa business, regarding kahit wag lang love life. Anyway, pwede kayo tumawag at mag-text sa 0997-824-9408. Ayan. At hindi kami, kami ni Brother Bear, hindi po kami expert sa love life. Minsan ay pumapalya din dyan. Pumapalya. Kaya mas expert po
kami, lalo na si kapartner Randy sa tax at usapan tungkol sa business. Ayan po, pwede natin May pag-usapan. sideway ko pa yung February 14 na Kasi ang tawag nga nila, Feb-ibig month na, di ba? Malay mo, meron pag-usapan natin minsan dito, ano kaya mangyayari kapag ang dalawang magkarelasyon, nagnegosyo, naghiwalay. Paano na ang negosyo? Di ba? Shout out kay Shelo. Oo, baka tapos may lawyer tayo magsasalita. Pwedeng si Attorney Jerlo, yung ating guest ngayon. Baka ma-invite natin ulit, di ba? Paano na? Correct. Paano yung kinita namin? Ayaw na namin magnegosyo. Pwede pa bang hatiin? Paano kung walang kontrata? Naku, kapartner namin. Nag-away-away na, paano na, di ba? Oo. Kaya, yan maganda ang pag-usapan natin kung may time, kapartner Randy. Yes, may time tayo dyan. Sabihin lang natin kay Shelo dyan sa tabi-tabi. Nandiyan lang, nakamonitor lagi at pinapanood tayo. Nakamonitor lang yan. That's right. Anyway, mga partner, no? So, punta na tayo sa... Ito, namimiss ko na tuloy si kasamang Chris, no? Dahil ilang ano na naman, ilang episode uli siya Oo. wala dahil sobrang busy. Sobrang busy ng ating kapartner Chris. Ingat kapartner Chris, magandang gabi po sa inyo. Ingat po. At magkikita tayo sa Thursday. Alam ko magkikita po tayo sa isang seminar sa umaga lang naman. At tatakbo tayo dito sa studio. Anyway, ito po yung natin next segment natin, yung tax paalala. Ito yung favorite ni partner Chris, no? Ngayong araw na to, ito po yung filing at e-payment ng mga BIR Form 1601C. At ito po yung monthly remittance return ng income taxes withheld on compensation. At ng 0619E naman, monthly remittance form of creditable income taxes withheld for expanded. At 0619F, ito yung monthly remittance form of final income tax withheld for non-EFPS for the month of January 2026. At syempre, BIR Form 2200C para sa mga excise tax ay nagbabay ng excise tax. At ito po yung excise tax return for cosmetic procedures with monthly summary of cosmetic procedures performed for the month of January 2026. At BIR Form 1600 VT, monthly remittance naman ito ng mga value-added tax, di ba? At ito, I think ito yung 1600, ito yung withholding tax for the value-added tax naman. At 1600 PT, ito yung kapag nag-withheld naman ng percentage tax. At yung mga monthly outpalis natin, kasama po yan yung MAP na tinatawag, at for EFPS at non-EFPS filers for the month of January 2026. At syempre, BIR Form 1606, withholding tax remittance return naman po yan ng onerous transfer of real property other than capital assets, including taxable and exempt for the month of January 26. So, yan po yung natin. May isa pa pala, umahabol. BIR Form 0620, monthly remittance form of tax withheld on the amount withdrawn from the decedent's deposit account, EFPS and non-EF filers for the month of January 2026. So yan po yung mga tax paalala natin, mga partner, no? At diretso na tayo, partner, sa Taxionaryo. Ayun. Yun, ano bang pag-uusapan natin sa Taxionaryo? Ang gustong-gusto ko dito sa segment na ito, kapartner Randy, ay napapaliwanag mo in detail yung salita na madalas gamitin ng BIR at ng mga taxpayer. Yes, tama ka dyan, partner. Actually, yan yung pinaka-layunin ng segment na to. Yung i-explain natin unti-unti, hindi naman biglaan. Kasi kapag binigla natin, ma-overwhelm naman natin yung mga nakikinig sa atin. At di na alam, baka ma-nosebleed lahat. Oo, diba? ma-nosebleed. Ako nga nano-nosebleed din at baka antokin yung iba. Kapag ganyan ang usapan, kaperahan pa naman. At saka BIR, kapartner Randy. Correct. Yan ang ayaw natin, di ba? Yun ang magbayad. Pero yun ang trabaho mo. Ito ko, ayaw magbayad eh.
Kaya lang talagang obligado at kailangan umambag Correct. tayo sa kaba ng bayan. Yes, tama ka dyan, partner. Wala tayong magawa. Kapag may income ka, ibig sabihin, magbabayad ka ng tax. Right. Diba? Yan ang Pilipino. At ayan po, Pilipino. Tama ka dyan, partner. At ito na yung ating pag-uusapan yung BIR Form 1601C. At kasi ngayong araw na to, partner, no? Ito yung deadline ng 1601C. So, para maintindihan ng mga nakikinig po ngayong araw na to, yung ano ba itong 1601C? Ayan. So, ang 1601C po ay isang payment form ng BIR. Kasi po, dito din po ang linalagay po lahat ng mga sweldo ng isang buwan. So, dito po dinideclare po lahat. At dito din nilalagay po kapag nag-withheld or nagbawas po ng mga tax sa mga empleyado, dito po linalagay. Dito po dinideclare po. At ito'y ginagamit pambayad. Ito yung ginagamit na pambayad sa BIR or sa bangko. So ito yung pinaka-payment form natin. So wala na ibang tatanggapin regarding sa sweldo compensation. Ito lang po ang gagamitin po natin. So yan po ang 1601C. At syempre po, may ano po yan, may kapag yearly po, may gumagawa po kami ng alpha list. So lahat po yung alpha list, yan po yung summary ng lahat ng empleyado, sweldo, kasama dyan po. So, lahat ng binayad po natin ay naidi-declare po naman sa 1604C. Yan po yung pinaka-summary ng lahat ng pinagbayaran natin for the whole year. So, ayan na, partner. Pero kapartner Randy, itanong ko lang mabilis lang. Pero Ipo. February po yan ibibigay sa BIR. February lang. Yes, ang deadline natin, partner, ng 1601C is every 10th of the month. Every 10th of the month naman. Yes, so ngayon ang deadline niya. Ayan, so, today. Ilang oras pa, pwede pa tayo magbayad at mag-file, di ba? At yun pa hindi pwedeng online. Kailangan pumunta ka sa opisina ng BIR. Hindi na, partner. May okay. tinatawag kasi si BIR nung way back how many years na gumawa silang EBIR form. Wow. So, online na. mas Ida-download madali. mo lang yung mga EBIR form module ng BIR, tapos doon ka nagagawa ng form. Yun. Pipill up ka lang doon. Then, submit mo lang, ayun na. Yun. Then, magbabayad ka natin. Pwede ka magbayad sa through Maya or yun yung bank, pwede ka na, or other e-wallet. bank na online Online banking. bank. Oo, Yes. panalo. So, hindi na lalabas ng bahay at maganda ipatrabaho nyo yan sa accountant. Para wala wala kayong problema mga businessman. Kontakin nyo na sina ka-partner Randy at ka-partner Crash. Then, nag-ano pa, no? Pwede, di ba? Alright. So, apakaganda. Salamat ka, partner Randy, sa ating taksyonaryo ngayong gabing ito sa ating business natin to episode ngayong Tuesday. Samantala, puntahan naman natin ka, partner Randy, dahil para makarami tayo at may guest naman tayo mamaya isang abogado na si Attorney Jerlo. Pero, puntahan muna natin ngayon ang ating namang Biz News. Biz News. At sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay at handa namang mag-ulat na si Cecil Alabata Cruz. Puntahan natin tong kanyang balita. Kasangbahay, BIR hinihikayat ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magtulungan para sa mas maayos na pagbabayad ng buwis. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Nanawagan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa lahat ng sangay ng pamahalaan na makilahok sa Tax Awareness Month upang mapalakas ang tamang pagbabayad ng buwis. Layunin ng kampanya na dagdagan ang kaalaman ng mamamayan sa wastong pagrerehistro, pagfa-file ng tax returns at napapanahong pagbabayad. Sa temang mahusay na serbisyo katumbas ang buwis mo, itinatampok ng BIR ang reforma at serbisyong nakatuon sa tapat at epektibong pangongolekta ng buwis. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ayun. Actually, partner, no? Yung
sinabi mo na yan, malaking tulong yan sa atin talaga. Oo. At saka, hindi lang ahensya po. Eto, ginagawa na po kahit hindi ahensya ng gobyerno ang business natin to. Ang UNTV Radyo La Verdad ay may programang ganito para matulungan. Di ba, Kapartner Randy, may mga katax segment tayo na pinag-uusapan ng patungkol sa tax. May segment tayong taksyonaryo para matulungan natin ng mga kababayan intindihin kung gaano kahalaga ang pagbabayad ng buwis, Kapartner Randy. Yes, partner. At kung may katanungan pa kayo, Yes. pwede kayo mag-text or tumawag naman. At kung hindi, pwede sa Facebook Live, no? Pwede kayong mag-text or mag-message sa amin or mag-komento sa ating mga sa page natin or sa mismong UNTV kung nasa inyong video natin makikita. Yes, UNTV Radyo La Verdad at sa business natin to on air Facebook page. Iyon. Nako partner, ang ganda ng na yan, balita na yan. But tungkol naman sa legal boundaries ng contractual and regular employment, ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang Kasagan Ninyo sa Negosyo ang Business natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. Nagbabalik po ang programang Business Natin To. Ayun. Sa mga nakikinig po ngayong gabi sa radyo, maaari po kayo mag-text or magtanong or may reaction po kayo dito sa ating topic sa ating mobile number na 0997-824-9408. Ayan, At- Partner Manuel. Yes, Kapartner Randy. Kaya naman ay mag-comment po sila live sa ating Facebook page. Yan ay Business Natin To on Air. Ayun. Partner Manuel, may katanungan ako. Opo. Ayan. Dumaan ka ba sa pagiging contractual? Contractor po. Contractor. Hindi, biro lang. Naging empleyado ka. Okay. Naging contractor. I mean, akala contractor yung at contractor ng mga mga flood control, hindi po. Ay, Pero Hindi kita na makikita pag ganyan ka. baka nandun ako sa investigasyon Pero contractual, yes, Kapartner Randy, bago ako noon, although talent ako may simula noon, ay dumaan muna ako sa contractual din muna. Alam ko bago ako tuluyang ginawang talent nila, doon sa pinagalingan ko mga kumpanya, ay dumaan muna ako sa mga ilang buwan na contractual ako sa kanila. But alam mo ba nung contractual ka, partner, alam mo ba yung mga boundaries mo, legal boundaries kung pagiging contractual? Yun. At yung nung naging contractor ka na, iba na yun. Ibang usapan na yun, di ba? Actually, nung mga, siguro bata-bata pa ako, hindi ako masyado, basta importante, tatrabaho ako perma lang perma Pero habang tumatagal at tumatanda tayo, ayun, nakakatuwa dahil nadidiscuss naman sa mga ganitong programa at mas lilinawin sa programang ito mamaya, yung mga boundaries, legal boundaries ng isang contractual at isang regular na employee, Kapartner Randy. Correct ka dyan,
bilang partner, no? So, mga partner, wag na natin patagalin pa to, ha. Pag-usapan natin ito sa segment na Legal Biz. Legal Biz. Ayun, marami sa ating mga manggagawa ang nalilito kung ano nga ba ang talaga ang kanilang tunay na katayuan sa trabaho. Katulad ko dati. Kaya naman mahalaga na maunawaan ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng contractual employee at regular employee. Lalo na sa kanilang mga karapatan at obligasyon sa ilalim ng batas. Upang mas malinaw nating maunawaan kung ano-ano nga ba ang mga legal boundaries sa pagitan ng contractual at regular employees, mga kasama natin ngayon, naka-remote po siya pero live natin siya makausap, ka-partner Randy, dahil sa kaganda ng teknolohiya. Live natin makakausap pa rin ang ating panauhin ngayon. At isang young legal professional, parang gusto ko rin yun, may young legal. Pag si ka-partner Rander, medyo young pa rin. Dating yan. Pero ang guest natin, young legal professional, human resource officer, at eto, nagulat nga ako, Film Development Council of the Philippines. Aba, ito ba yung nasa film industry? Aba, alamin natin mamaya yan. Baka ito ay... Makontak natin mamaya yan. Oo, baka naghahanap ng mga artista, di ba pwede tayo mag-ano. Ako kung ang contractual gagawin, ang mag-a-act ng contractual, ako yon. Ay, contractor. Si ka-partner Randy ay congressman. Pwede po yan. Anyway, siya po ay junior associate at Chico Law Office. Walang iba, let's welcome to the program, Attorney Jerlo Kevin Rial. Attorney Jerlo! Yes po, good evening po sa inyo po, Sir Randy, Sir Manuel, at sa lahat po na nakikinig po. Magandang gabi, attorney. Magandang gabi po. Kumusta, attorney? At ang pagkakaalam ko, si attorney ay kapapasa lang nitong nakararaang ka-partner Randy Bar. Tama po ba, Attorney Rial? Congrats! Yes po, kapapasa lang po neto pong nakaraang pong 2025 bar exams. Wow! Tawa po ng Diyos. Wow. Congratulations po, Attorney Jerlo. Pero matagal na kayong nasa law office nagtatrabaho. Yes po, ang background ko po is more or less around 3 years of law office experience po. Yung current law office po, which is the Kitcho Law Offices, based in Pasig City. More or less around 2 years na po ako doon. Around nung pandemic po, nag-work din po ako sa nature officer sa Film Development Council of the Yun nga, susundan na yan ni ka-partner Randy. Ay, naku, mahirap na. But ang unang kong katanungan, attorney, hindi naman sa pagiging law nyo, yung pagiging sa film industry nyo, may... Hindi, joke lang. Pero, anyway, sige, simulan na natin. Yes. Attorney, makarami tayo. Sige po. Attorney, ano nga ba yung pagkakaiba ng contractual employment at regular employment ayon sa Labor Code ng Pilipinas? Okay po, Sir Randy. Bali, technically po, lahat naman po ng employment ay under contract po or contractual relationship kasi meeting of the minds po yung contract eh. So when there is a meeting of the minds between the employer and the employee, there's a contract po. In this case, employment contract. But yung pong common knowledge po natin na contractual, according to the labor code, yun po yung tinatawag na project-based. And according to the Supreme Court, hindi siya nakasulat sa Labor Code pero nag-decide po ang Supreme Court in a case. Meron din pong tinatawag na fixed term employment. So yung pong dalawang yun po yung alam natin ng karamihan na contractual employment. Actually sa Labor Code po, Sir Randy, Sir Manuel, meron pong 4 na klase ng employment or nature of employment. Meron pong regular, meron pong casual, meron pong project-based, and meron fixed term. Yung regular po is if yung trabaho na i-perform ng employee ay necessary or desirable doon po sa business, or kung hindi man po, kung incidental man po,
naglast na po siya either broken or continuous ng more than 1 year. Otherwise, yun po yung casual. Pero meron din pong mga employment na project-based which is determined na po kung ano po yung project at gaano katagal yung magiging project. So hindi po siya magiging regular employment dahil nga po merong fixed time frame for that certain project. And then on the other hand po, as according to the Supreme Court, yung fixed term employment, same din siya ng performance ng regular employees o yung regular na mga nag-work po, pero meron pong sinet na time frame which is because hanggang ganun lang pong panahon yung magiging duration ng trabaho. So otherwise, Yes. kung wala po yung duration, yun po yung magiging regular siya, but because of the time limitation, magiging contractual din po siya. Yeah, Attorney Jerlo, pakilinaw nga po ulit, hindi ko lang po nakuha agad yung fixed term, ano pong tawag ng fixed term Fixed term employment. employment. Ibig sabihin po ba nun ay yun ay kontrata din po yun? Yes po. Bali, doon po sa contract, Sir Manuel, naka-specify kung 5 months siya, 6 months, or kung ilang months po ano. Pero kung hindi po dahil doon sa stipulation na yon na merong certain time frame, desirable din po siya or necessary to the business. But So- because of the time limitation, hindi po siya magiging regular. Ayun, dahil kumbaga may limitadong oras siyang gagawin para dun sa Yes. trabaho. Pero ibig sabihin ba, Attorney Jerlo, ay yung regular employee at contractual, pareho silang may contract na pinirmahan? Sometimes po, or most of the time, as we know, meron pong pinipirma na employment contract. But yung pong contract ng employment or employment contracts not necessarily written. Ayun. Pwede po mag-enter into an employment contract even if oral po yung agreement. Yun. Pero, tanong ko lang kapartner Randy itong sunod nating question. Kailan naman po masasabi ng isang empleyado po ay dapat nang ituring na regular kahit na siya po ay may kontrata? Okay po. Bali, doon nga po sa nabanggit ko po yung dalawang klase po, which is yung project-based and yung time fixed term na contracts or employment. Doon po sa decision po ng Supreme Court in a certain case po yung fixed term employment, inaalaw po ni Supreme Court na hindi maging regular yung isang employee if the time limitation po is necessary. Hindi naman po to circumvent tenurial security, na yung security of tenure kung tawagin. Yun lang po talaga yung time frame na kailangan si employee. So kung ganun po yung purpose kung bakit may limitation, ino-honor po yun ni Supreme Court ng ating pong batas. Pero kung kaya po naglagay ng term o nung fixed term is because para hindi ma-regularize, para i-repeat na lang yung tinatawag pong contractualization. Kung ganun po, hindi po mag-hesitate ang batas, ang ating pong Korte Suprema, na i-declare po na void yung limitation and ituring pong regular employee si employee po. Yun. At salamat. But attorney, yung kasi medyo vague sa aming mga sa mga empleyado, yung project based, casual. Kasi for example, ako galing po ako sa Jollibee dati. Nagtrabaho ako noong 90s. So yan, attorney, every 3 to 4 months or 4 to 5 months kung di ako nagkakamali, pinapahinto kami. Tapos, magpahinga daw muna kami ng 1 month. Tapos, another 6 months uli ang namin. Or 4 months or 5 months lang ang kami pinagtatabaho uli. Okay lang ba yun, attorney? Actually, ito nga po yung tinatawag po natin na contractualization po. Yung kaya po, maaari pong ang purpose is kaya po nililimit into 3 or 4 months para hindi maging regular si employee. Although, syempre, in your case po, sir, hindi naman po natin din masigurado dahil maaaring yun lang po talaga yung need. In that case, valid fixed term employment siya.
Pero kasi ang status po natin ngayon, wala po tayong concrete na batas po na nagbabawal talaga dun sa contractualization. We are depending po sa mga executive orders and department orders po ng DOLE to enforce po yung pag-prevent sa contractualization. Lumalabas doon kasi may nakatago din nata doon Attorney Jerlo, no, na kaya nila nililimita na hanggang 3 months lang at mag another contract na naman yung mga service crew halimbawa para wag silang ma-regular at yun na nga, hindi masyadong obligado yung kumpanya kapag hindi regular ito mga employee sa Attorney Jerlo. Yes po, common, well, not common, but it's a practice po by some industries or some companies. Although syempre, it depends from case to case po, no? Case to case basis siya. Kasi hindi rin naman po natin alam kung ano po talaga yung need ng company. So, maaaring yun lang po talaga din yung need for that time. Oo. Seasonal po siguro yung business or yung need for certain number of headcount. Yes. So, kaya kailangan din po talaga ng determination po ng DOLE. Yes. At ang maganda doon, may mga Kapartner Randy, isingit ko lang Kapartner Randy, kaya may mga ganun din talaga kasi like yung mga event organizer, yung mga may mga ano lang, may mga kumbaga racket lang ginagawa nila. Yun talaga contractual lang talaga Kapartner Randy at Attorney Jerlo, no, na sila magtatrabaho lang ng 3 buwan para magawa nila yung event. Halimbawa kung isang event organizer. Yun ang din kagandahan nun. Para may protection din siya, may kontrata sila. Yes po. Kung seasonal naman po or yun nga po yung project-based and valid naman po, ino-honor naman po ng ating batas po kasi syempre meron din pong business need. No po yung ating mga kababayan po mga negosyante, kailangan din po silang maproteksyonan. Kaya it depends case to case basis po kung ano po yung sitwasyon, kung ano rin po, kung may bad faith din po or malice o kung wala naman. So the Department of Labor and Employment po nagde-determine ito. Alright. Attorney, eto naman, may nag-text sa akin right now kasi nakikinig daw sila sa atin. Ang tanong niya, paano naman yung trainee? Kasi ano yun minsan umaabot daw ng 3 months daw yung trainee. I assume po you're referring po to probationary employees po, ano? At ang sabi niya trainee lang, nagtitrain siguro. Yun lang ang wording. Opo. Bali, sa probationary employees po, yun po yung assumption ko po, kung ano po yung nire-refer na trainee. For probationary employees, they also have security of tenure po kasi. However, medyo limited po siya kasi kung hindi po ma-meet ni probationary employee or in this case po yung trainee, hindi niya ma-meet yung standards set by the employer at the start of the employment period na may mga kailangan siyang ma-hit na mga certain targets or metrics and wala naman pong valid reason kaya hindi niya na-meet. At that point, pwede naman pong ma-end po yung contract. But if nakapag-set po ng targets and na-meet naman po ni trainee or ni probationary employee and then i-terminate po yung kanyang employment for other reasons po aside from that target na hindi naman po just or authorized cost under the labor code, sasabihin na kasi kailangan nating i-end kasi 3 months na lang, 4 months na lang and tapos na yung kontrata mo, which is hindi naman na-discuss early on. So we can say po contractualization din po yung ganong practice. Ito follow-up question, nag-follow-up question agad siya. Kapag trainee daw ba, required ba na may mandatory benefits din ba? Yes po, there are certain benefits or government statutory benefits po na kailangan ibigay even if probationary or even if casual, project-based or time-based. Yun pong ating SSS, yung PhilHealth, Pag-ibig, yan po ay mga statutory benefits na kailangan ibigay po regardless of the nature of employment. Okay. So,
regardless na kung ano ang type ng ng pagiging employee mo. Casual, project based, or training ka man lang. Paano ba yung kung ang nakalagay sa attorney? Ito pumasok lang sa isip ko eh. Kung sa kontrata mo ang nakalagay doon, training ka lang, tapos ang ibibigay lang sa training allowance 'yon. O training allowance, okay lang ba 'yun? Meron din po tayong mga tinatawag na learners or apprentices. So, even if sumisweldo sila, it's more of like training allowance po. Meron din pong provision si labor code para po doon sa mga learners, yung pong parang mga OJT po. In this case, meron pong certain provisions na hindi naman kailangan parang makareach siya o makareceive siya ng minimum wage, pwedeng training allowance lang for the meantime. Although there are certain situations na kailangan po after the training or after the apprenticeship, kailangan siyang i-absorb ng company or corporation. Yun po. So, in that case, okay lang naman po na meron pong training allowance if stipulated po at the start of the training period po ni learner or ni apprentice. May Partner Manuel, baka may Yes. katanungan ka pa. Yes, kapartner Randy. Na-discuss na nga ni Atty. Jerlo yung contractualization. Yung bang paulit-ulit na nagkakaroon ng kontrata para maiwasan na ma-regular o maiwasan ng regularization. May pagkakaiba ba doon, Atty. Jerlo, yung pong labor-only contracting at ito ba ba'y pinagbabawal po talaga? Okay po. For that question po, we need to differentiate po. Meron po kasing legitimate job contracting and meron naman po yung illegitimate or illegal, yung labor-only contracting. For job contracting, yun po yung arrangement na may principal, tapos po merong magpapa-farm out siya ng work sa contractor or subcontractor, tapos yung subcontractor po ang magbibigay ng kumbaga ng mga employees para kay principal. In that case, valid naman po yan. Maaring for a definite or predetermined period, meron pong ibibigay na work or ipapacomplete na project within or outside the premise of the principal. So okay po yun. Yun po ay lehitimo, yung pong tinatawag nating job contracting. Ang problema po or yung nagiging issue po is yung tinatawag na labor-only contracting po. Wherein binabanggit po siya sa Labor Code Article 106. Yun po ay arrangement kung saan yung contractor wala namang substantial capital, wala namang siyang capacity para maging contractor, wala siyang equipment or tools, and then nag-o-offer siya doon sa principal ng mga workers na kumbaga para lang siyang naging middleman pero hindi naman talaga siya capable na mag-employ ng mga employees na ibibigay niya sa principal. Yun po ay pinagbabawal po ng ating labor code under Article 106. Yung pong magiging result po nun or yung consequence niya kung magkaroon po ng labor-only contracting is ituturing po si principal na employer ng mga employees na kumbaga initially ang pakilala po ni contractor mga employees niya yun. So magiging liable po si principal na ituring na regular employees yung mga kinuhang empleyado ni contractor, ni labor only contractor. Yun po. Yun. Thank you, Atty. Jerlo at kapartner Randy. Ayun. Ito naman, attorney, ano ba yung mga benepisyo exclusive sa mga regular employees naman? Okay po. For that, Sir Randy, meron po tayong mga mga exclusive na benefits po, no, or incentives para sa ating mga kababayan po na regular employees. Say for example, yung de minimis benefits like price allowance, mga clothing. Normally, ang practice po, hindi po ito nare-receive ng mga hindi pa po regular, like yung mga project-based, yung mga fixed term, even yung mga probationary, maaaring stipulate po sa contract na hindi pa po sila makaka-receive na itong mga ganitong klaseng benefits.
yung yun nga po yun, de minimis, yung mga rice allowance, transport, other kinds of allowances. Pero yung mga bagay po gaya ng statutory benefits like yung pong 13th month pay, required po yun kahit po yung ating mga ibang mga kababayan po, no, yung mga social security system, yung mga PhilHealth, mga pag-ibig benefits, other laws na provided na mga benefits like leaves for pregnant women po, yung ating maternity leave or yung paternity leave, mga required benefits po yan. Na as long as ma-meet yung certain threshold, like certain number of contributions kay SSS, etc., kailangan ibigay po ni employer yung mga leave po na yan. Yun po. At attorney, follow-up question ko lang doon. Sabi mo kasi kanina may mga de minimis benefits, yung mga allowances natin, di ba? Yung mga casual employees ba, pwede ba magkaroon ng ganong mga allowances din? Exclusive po siya for regular usually, but if nasa management prerogative naman po, ano, kung sa tingin ni management na gusto niya rin mabigyan to a certain extent yung ating mga kababayan po na casual employees, pwede rin pong stipulate sa contract. Part po yun ng autonomy of contracts po natin na principle na yung employer pwede siyang makipag-usap dun sa employee, mag-agree ng terms, conditions, benefits, etc. As long as they're not contrary to law, public policy, morals, etc. Yun po, Attorney Jerlo, ay parang prerogative ng company. Kung gusto nilang bigyan ng yung contractual nilang empleyado, ay bigyan ng mga benepisyo like SSS, PhilHealth at yung pag-ibig, Attorney Jerlo, no? Tama po bang ko ako? Yung pong ano po yun, yung mga ang nire-refer ko po yung mga de minimis like clothing allowance, Ay, okay. rice allowance, yes po. Ayun pala yun. Pero yung pong other kinds of benefits, lalo kung statutory po, yan po, kailangan ibigay po natin sa mga kababayan po natin even if not regular po. Meron ba, Attorney Jerlong, benepisyo na masasabing eksklusibo lamang talaga ito sa mga regular na empleyado? Yes po. Yung mga company sponsored, yung mga nakalagay po sa mga collective bargaining agreements na mga benefits. Say for example po, yung mga HMO, yung mga allowances po, right? Rice allowance, meal allowance, clothing, transport, medical allowance. Ito po mga ganito, yung mga stipulated po ito sa mga CBA, collective bargaining agreements po. Yan po, pwede pong i-exclusive po doon sa ating mga regulars po. Pero although may option din naman po na i-include din, depending on the agreement, pwede ring isama po yung hindi po naman regular. Alright. Attorney, follow-up question lang po. How about French benefits po? Paano po ba yun? Fringe benefits, usually para po ito sa mga managerial po, yung mga higher level positions po. So yes, meron din po mga ganitong benefits na corresponding din po sa ating mga kababayan po na regular employees, especially nasa management level po. Okay. At doon tayo naman kapartner Randy sa iba pang mga katanungan. Katulad na lang itong yung retirement benefits at karapatan sa separation pay. Paano po naapektuhan ang employment status po nito, Attorney Jerlo? Yes po. Yung pong patungkol po sa separation pay, meron po kasing tinatawag sa labor code po na authorized causes po, yung authorized causes to terminate employment. Maaari pong due to cessation of business, maaari pong nag-install sila ng labor saving devices. Lalo na po ngayong panahon na ito, na nauuso na po yung AI technology. So there may come a time na meron po mga bagay na ma-automate na. Kaya maaaring kailangan na po mag-reduce ng
human labor sa ating mga companies. In this case, yung atin po mga kababayan natatamaan po nung mga termination or dismissal ng employment due to authorized causes like yung labor saving devices are eligible for separation pay. Kasama rin dito yung retrenchment dahil may mga ilang businesses po na talaga nag-shutdown dahil sa hirap din po siguro ng buhay at hirap ng economy. So maaaring kailangan magbawas ng tao. Or maaari naman din pong nagkaroon po ng redundancy, nagkaroon ng multiple employees handling the same work and yung iba po hindi na productive dahil meron nga pong redundancy sa employment. So lahat po sila ay eligible for separation pay. Regardless po yan kung regular or proby or casual or project. Pero nagkakatalo lang po dahil si regular employee eligible po to full separation pay corresponding to 1 month's pay for every year of service or half-month pay for every year of service. Depende po sa kung ano yung reason nung kanyang, yung authorized reason ng kanyang termination of employment. But for casual or project employees, eligible siya dun sa separation pay if na-terminate siya before the end of the contract. If na-terminate siya because nag-end na talaga yung kontrata niya, wala na pong eligibility for separation pay. Dahil kaya siya na-terminate or kaya nag-end ng kanyang employment is because of that end of contract na kanilang napag-usapan right at the start ng employment. Attorney, ito, may nag-text sa akin galing kay Sir Robbie. Ang sabi niya, pwede ba yung forever casual? No po. According to the labor code din po, Sir Randy, meron pong limitation na 1 year yung pagiging casual. So, say for example, si employee nagtatrabaho sa isang company, incidental lang yung kanyang role. Hindi po necessary or desirable, it's merely incidental. In other words, casual employee siya, pero nag-continue siya for 1 year na nag-work for the same company po. Either broken or continuous. So, maaaring 5 months, nagpahinga siya, and then another 5 months, nagpahinga siya, and another 2 months. So by that time po na naka 1 year na po yun, si casual employee, kailangan na po siyang i-treat ng company as a regular employee. Even if hindi po desirable or necessary yung kanyang role sa negosyo or sa company. Attorney, kasi ang sabi niya dito, follow-up question, pinalap niya lang. Kasi ang sabi niya, yung sa mga nung unang panahon kasi, daw siya, parang JO sa government. Ang sabi sa kanila, casual sila. Medyo 10 years na silang casual. Paano ba yun? Okay lang ba yun? Government to Hindi na sinabi ko sa ang agency. Apa. Dito po papasok po yung fixed term na employment po na nabanggit po. So for fixed term po kasi, pag nakaspecify po talaga kung ilang months or yung period of time po ng kanyang kontrata and in-end po doon at that time, valid po yun. Hindi po siya mako-consider as a regular. Mag-i-start po uli yung, kung i-engage po uli yung kanyang service, it will be for another certain period of time. Hindi po yun ma-count as regular employment. Also po, since nabanggit po, it's government service po yata, sa government Yes. agency. Usually po, ang mga job orders or yung mga contract of service employees, yung mga COS kung tawagin, they're not actually engaged in employment. It's more of providing service po, contract of service kung tawagin. So it's more of providing a piece of work. Hindi po siya talaga employment per se, yung technical or legal term ng employment, but it's more providing service to the agency. Medyo technical po siya, medyo parang semantics po kung pakinggan, pero
ang nangyayari po sa government agency na yon is ine-engage po siya to provide service or to provide an output, not really as an employee but it's more like a provider po. But attorney, may mga kilala akong attorney na naka-JO, hindi lang simpleng trabaho, technical ang work nila. Opo, medyo yun nga po yung awareness ko po sa naging ilang panahon po ako naging HR officer sa gobyerno. Marami po kami mga employees po na, well, hindi employees but it's more of independent contractors po kung tuturing po natin na highly technical pa minsan yung ginagawa nila. Hindi po ganun kadali, like hindi po lahat ng mga tao kayang i-provide yung ganung service. But since yung engagement po is job order or contract of service, what's really being paid po ay yung kanilang output. Not really as an employee, but it's more someone providing an output for the government or for that government agency. Okay. Medyo technical po siya, pero Correct. Opo. Alright. Pwede pa naman siguro makahabol. Meron pa tayong 2 minuto at kaka-partner Randy. Ang bilis ng oras. Kulang. Oo nga eh. Ito, baka sakali pag-iisahin ko na tong 1, 2, 3, 3 tanong to eh. Kaya lang, ganito lang naman lalabas niyan. Nabanggit ni Attorney Jerlo na pinapayagan yung contractual employment. Tama po, Attorney Jerlo, no? Pero may mga lumalabas nga sa balita actually na alisin daw ang contractualization. Dapat paabuti ng 6 months para, kung tama po ako, paabuti ng 6 months, after 6 months, regular na talaga siya para may tenure sa trabaho. Pero meron bang paglabag pa rin dun sa pagkakaroon ng o paggamit ng contractual employment? At kapag lumabag doon, Attorney Jerlo, ano pong mga penalties doon sa company? Okay. Yung pong nabanggit po kanina situation po na kung saan nire-renew for like 3 or 4 months and then i-end ang contract. It has to be determined po whether valid po yung naging practice before po natin ma-penalize, before po natin masabi na nag-violate siya of any law, and before po natin sila yung business, before po siya maging liable for civil or administrative penalties. So doon po papasok si Department of Labor and Employment. Yung ating po mga kababayan po na may concern kung sila po ay parang pinapaikot lang po through renewal of contracts para hindi ma-regular, maaari po silang lumapit po sa DOLE through single entry approach. Pupunta po sila sa DOLE, yung pinakamalapit mong regional office. May ipi-fill out po na form, hindi naman po kailangan may kasamang abogado. Simple form po siya na madaling sagutan, and then magkakaroon po ng mediation. Doon po madedetermine ni Department of Labor and Employment if valid naman po yung naging practice ni company. Pero doon po rin sa kung meron bang paglabag na tanong po yun din po yung kaninang nabanggit ko nga pong premise, which is wala pa po tayong statute or yung batas talaga na nagsasabi na itong ganitong mga practices ay expressly bawal po according to law. We're depending po on department orders and executive orders para i-define po kung ano yung mga ipinagbabawal. And syempre dahil department order po siya, magde-depend po tayo ngayon sa scrutiny po ng department, which is DOLE, kung ano po yung sitwasyon. So, bottom line po is yung pong contractual employment inherently hindi naman po illegal. But if applied with bad faith po yung ganong practice na kaya lang nagre-renew is because of gusto niya umiwas na magbigay ng benefits. Doon na po nagiging negative yung effect niya. But the determination kung may bad faith or malice would be
handled po by Yun. Department of Labor. Dole pa rin Attorney Jerlo at kapartner Randy ang magdedetermine na pala nun kung ay ang intensyon ng kumpanyang ito ay wag ma-regular yung mga tao niya para wala siyang bibigay na benepisyo na alam naman natin maraming benepisyo na dapat maibigay sa mga regular employee. Pero kapartner Randy, may mga tanong pa sana tayo kaya lang ay inabot na tayo kapartner Randy ng hapunan. Hapunan. Ng oras. na ako. Ako din nga. Pero siguro magpa-part 2 na lang tayo. Baka may oras pa si Attorney Jerlo Rialp ay ma-invite natin ulit ka partner Randy. Correct ka dyan, partner. Kasi ang dami pang katanungan sa natin, sa lineup natin. Oo. At sa aking karanasan, I think siguro nasa 10 years din kasi ako nagtrabaho as employee from contractual, regular, naging contractor. Ngayon, ako na yung employer. Kala ko, contractor ka na ngayon. Ay, contractor pa din. Contractor pa din. partner. Yes. Hindi naman ako contractor ng flood control. Akala ko ganon. Pero napakarami pa sana natin. Pero siguro nga sabi natin ni ka-partner Randy ay siguro sa ibang pagkakataon ma-invite ulit natin si Attorney Jerlo Kevin Rialp. Maraming salamat. Pasalamatan natin at ka-partner Randy ang ating panauhin ngayong gabi sa business natin to. Attorney Jerlo Kevin Rialp, isang Junior Associate King Cho ng Law Offices. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jerlo. Maraming salamat po Sir Randy, Sir Manuel sa opportunity po na naibigay sa akin. Akala ko po after law school wala na ako recitation pero meron pa pala dito po yun. Impromptu, attorney. Impromptu lahat. Hindi nga po eh. Pero nagpapasalamat po ako sa opportunity. Salamat po sa Diyos dahil nabigyan po tayo opportunity to share what we know and what we learned. Binabati ko po pala yung aming managing partner, si Attorney Rico Paulo R. Kicho, at yung mga kasama ko pong associate ng Kicho Law Offices. Ayan po. Good night to everyone po. Maraming salamat, Attorney Jerlo Kevin Rialp. Maraming salamat. At yan, ka-partner Randy, ating napag-usapan at baka, ito ba, magpapaalam tayo, Attorney. Attorney Tuloy, parang abogado kasi ang pormahan mo dyan at ka-partner Randy. Magpapasalamat siguro tayo mga nakasama natin, Carl de la Cruz. Maraming salamat sa technical. Si Miss Shelo Cotellion Tabian, maraming salamat. At sa ngalan nating station manager, Miss Andren Toy, thank you so much. At sa ngalan po ni GM Eusebio, J. Eusebio, thank you so much. At sa ngalan po ni Kuya Danya Razon, kami po nakasama niyo. Ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear, at ka-partner Randy. At syempre mga partner, magkita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday 7pm hanggang 8pm po dito lang sa Radyo La Verdad 1350. At syempre partner, out na tayo. Nako, baka mag-OT tayo. Mag-OT na din tayo. Lagot. So mga partner, out na kami. So sa negosyo walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to.